Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Don't forget to subscribe and click the notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Bianca Devins ay ipinanganak noong October 2, 2001 sa Utica, New York, sa kanyang mga magulang na sina Michael at Kimberly Devins. Siya ang panganay sa dalawang anak na babae. Malapit siya sa kanyang nakababatang kapatid na si Olivia. Nag-aral siya sa Notre Dame Junior Senior High School, isang Catholic school sa Utica. Ngunit kinailangan niyang umalis nang maghiwalay ang kanyang mga magulang at hindi na nila kayang bayaran ang kanyang matrikula. Pagkatapos ay nag-aral siya sa Thomas R. Proctor High School, isang pampublikong paaralan. Kilala siya sa kanyang talento sa sining at madalas na ipinapahayag ang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga guhit. Gayunpaman, ang kanyang kabataan ay nabalot ng mga pakikibaka sa mental na kalusugan. Si Bianca ay nakipaglaban sa depression, anxiety, borderline personality disorder, at post-traumatic stress disorder. Nakahanap naman siya ng panandaliang kasiyahan at naipahayag ang kanyang pagiging malikhain sa sining sa pamamagitan ng kanyang online presence sa social media. Ngunit, naging mas mahirap ang kanyang naging karanasan online. Hinarap ni Bianca ang panghaharas sa loob ng halos 2 taon. Marami ang nagpahayag ng mga masasakit na salita laban sa dalaga sa kanyang social media accounts. Naging biktima siya ng online bullying. Dahil dito, mas lalong naging malala ang kanyang mental health struggles. Noong August 2017, umalis si Bianca sa kanilang bahay at nagtungo sa Long Island upang makipagkita sa isang kasintahan na nakilala niya sa pamamagitan ng isang anonymous website. Ang website na ito ay nakatuon sa iba't ibang paksa, mula sa video games at telebisyon hanggang sa literatura, pagluluto, mga musika, kasaysayan, fitness, sports, at iba pa. Ngunit kapansin-pansin ang mga kategorya na hindi angkop sa mga bata. Kahit nakalagay sa website na para ito sa 18 years old pataas, ngunit ito ay madaling ma-access kahit pa mga minor de edad. Ang pagiging anonymous na inaalok ng website na ito ay naglikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga gumagamit ay nakakaramdam ng lakas ng loob na mag-post ng mga mapang-abusong mensahe nang walang takot sa kaparusahan. Ito ay nagresulta sa paglaganap ng cyberbullying, harassment, at kahit na mga iligal na aktibidad. Sa pagpatuloy ng kwento ni Bianca, ang kanyang ina, na hindi alam kung nasaan siya, ay nag-hire ng isang pribadong investigador upang hanapin ang anak. Habang nasa Long Island, sinubukan ni Bianca na tumakbo sa harap ng isang kotse na nagpapahiwatig ng hindi stable na pag-iisip. Dahil dito, gumugol siya ng 5 araw sa isang psychiatric facility. Sa sumunod na taon, ilang beses siyang tumakas papunta sa kanyang kasintahan, kaya't nagdesisyon ang kanyang ina na kumuha ng persons in need of supervision na nag-uutos sa teenager na magsuot ng ankle monitor. Mula October 2018 hanggang February 2019, siya ay nanatili sa St. Anne Institute, isang residential treatment facility sa Albany, mga 70 milya ang layo mula sa Utica. Pagkatapos ng kanyang treatment, bumalik siya sa kanyang high school sa Utica, at ayon sa kanyang mga kaibigan, na malaki ang kanyang ipinagbago sa pangkalahatang kalusugan. Naging masigla na ulit siya. Noong June 2019, siya ay nagtapos sa high school at may plano na mag-aral sa Mohawk Valley Community College at kumuha ng psychology. Unti-unti na sanang naging maayos ang buhay ni Bianca
Ngunit dumating ang isang malagim na trahedya sa buhay niya nang makilala niya si Brandon Andrew Clark online. Si Brandon Clark ay ipinanganak noong October 6, 1997 at siya ay 21 years old nang makilala niya si Bianca, na 17 years old noong panahong iyon. Nakilala nila ang isa't isa sa pamamagitan ng Instagram noong April 2019, 2 buwan bago ang high school graduation ni Bianca. Si Clark ay lumaki sa Cicero, New York, sa isang tahanan na puno ng domestic issues. Ang kanyang mga magulang, sina Jason at Lynn Clark, ay may magulong relasyon na sa huli ay humantong sa paghihiwalay. Minsan na niyang nakita ang kanyang ama na itinutok ang isang kutsilyo sa kanyang ina. Ang magulong kapaligirang ito ay nagkaroon ng malaking epekto kay Clark, lalo na sa kanyang mental at emotional health. Sa kabila ng mga hamon na ito, nagawa ng binata na ipakita ang kanyang sarili bilang isang tahimik at mabait na individual na tinatago ang mas malalim na mga problema na kanyang dinadala. Ang eksaktong status ng relasyon ni Bianca at Clark ay hindi kailanman tiyak na natukoy. Ang impormasyon tungkol sa dalawa ay nakapag-usap sila online bago nagkita ng personal. Makailang beses ding bumisita si Clark sa pamilya Devins. At ayon kay Olivia, ang nakababatang kapatid ni Bianca, na si Clark ay isang close family friend. Ang ina namang si Kimberly ay sinabing mukhang nerd at mabait ang naging unang impresyon niya sa binata. Ang mga kaibigan naman na nakakakilala sa kanilang dalawa ay natatakot na ginagamit ni Clark si Bianca. Minamanipula nito si Bianca at binibigyan umano ng droga ni Clark upang makasama ang dalaga. Ang ina ni Bianca ang nagsabi kalaunan sa paglilitis na gusto lamang ng kanyang anak na maging magkaibigan sila, ngunit naramdaman niya na gusto ni Clark ng higit pa sa pagkakaibigan. Ang dalaga ay excited na nagpahayag sa kanyang mga kaibigan at followers sa social media na siya ay babiyahe ng 250 milya papuntang Queens, New York City. Doon, makikita niya ang isa sa kanyang paboritong mang-aawit na si Nicole Dollanganger, na kung saan ang mga kanta tungkol sa mental illness at self-harm ay nakaka-relate si Bianca. Kasama niya sa paglalakbay na ito si Brandon Clark. Hindi lamang silang dalawa ang pupunta sa concert. Inimbitahan ni Bianca ang isa pang kaibigan na kinilala lamang sa media bilang Alex para sumama sa kanila sa Queens. Narito ang mga kuha sa CCTV footage nang silang tatlo ay nasa concert. Sinabi ni Alex sa mga taga-usig ng Oneida County na galit si Clark sa kanyang pagdating sa concert. Bandang 7:30 p.m. ng Sabado, noong July 13, ay nasa concert silang tatlo at umalis sa venue bandang 10 p.m. Matapos ang concert, nag-text si Bianca kay Alex para sabihin, nakita niyang hinalikan kita. Sa loob ng sasakyan, nag-usap si Bianca at Clark tungkol sa nangyaring halikan. Nagkaroon sila ng pagtatalo, ngunit hindi na lumaki pa. Pagkatapos noon ay sinimulan na nila ang kanilang mahabang biyahe pabalik sa Utica. Habang nasa biyahe, nakatulog si Bianca sa sasakyan. Nakarating sila sa Utica bandang umaga. Inihinto ni Clark ang sasakyan sa Post Street, na isang dead-end area. Habang natutulog pa si Bianca, ay isinabit ni Clark ang kanyang kamera sa dashboard at nagsimulang mag-record ng video. Nakita sa video na kinukuha niya ang isang kutsilyo. Itinago muna ni Clark ang kutsilyo bago ginising ang dalaga mula sa pagkakatulog. Nagkaroon na naman sila ng pag-uusap, ngunit sa puntong ito ay naging mainit na pagtatalo na ang nangyari sa kanila. Klaro naman ni Bianca kay Clark na silang dalawa ay magkaibigan lamang at hindi sila nagdi-date. Na sinagot ni Clark na ginamit lamang siya ni Bianca. Sinabihan na lang ng dalaga si Clark na ihatid na siya pabalik sa kanyang bahay. Walang kaalam-alam si Bianca sa mangyayari sa kanya. Bigla na lang ginilitan ni Clark ang kanyang lieg.
Nai-record niya ang lahat sa video hanggang sa huling hininga nito. Sumigaw pa si Clark sa kamera at sinabing, "Bianca, bakit mo ito pinagawa sa akin?" Tuluyan na ngang nagwakas ang buhay ni Bianca De Vince ng araw na iyon. Pagkatapos ng kanyang pagpatay kay Bianca, kinuhanan niya ng mga litrato ang katawan nito at ipinost sa Instagram account. Nagpost din siya sa Discord kung saan makikita ang mas nakakagulat na mga larawan sa private channel ni Bianca. Ipinakita sa mga larawan ang matinding na pinsalang lalamunan ng dalaga. Bukod sa Instagram at Discord, nagpost din si Clark ng selfie kasama ang walang buhay na katawan ni Bianca sa kanyang Snapchat account. Pagkatapos ng ilang sandali, inalis niya ang katawan ng biktima sa sasakyan at ginamit ang isang tarp upang itakip sa bangkay habang pinapatugtog ang kantang Test Drive ni Joji, isang Japanese singer, rapper at dating internet personality. Ang kanta ay naglalarawan ng isang nabigong relasyon, kung saan ang mang-aawit ay naghahanap ng pangmatagalang relasyon, habang ang babae ay hindi naman ganoon ang nararamdaman. Sa isang punto, tumawag siya upang sabihin sa mga kamag-anak na pinatay niya si Bianca. Nag-iwan siya ng voicemail sa kanyang lola. Tinawagan niya ang kanyang kapatid sa Alaska. Tinawagan din niya ang kanyang tiyahin at isang mentor. Lahat sila ay tumawag sa 911. 2 tao naman ang nakakita ng naipost na mga larawan online. Agad na tinawagan ng mga ito ang Utica Police. Si Clark ay tumawag din sa 911 at nagbigay ng mga salitang nagsangkot sa kanyang sarili sa krimen. Nagbanta rin itong papatayin ang sarili at ibinigay ang kanyang lokasyon. Agad namang pinapunta ang mga otoridad sa Maple Street, bandang 7:20 AM para sa welfare check. Ang unang police officer na rumesponde sa lugar ay nakita ang isang black SUV kung saan si Clark ay nasa malapit lang na nakahiga sa lupa, malapit sa kakahuyan. Habang papalapit ang police officer, ay napansin niya ang isang kulay brown na buhok sa ilalim ng isang tarp sa di kalayuan. Tinanong pa niya si Clark kung nasaan ang babae na sinagot din naman nito kaagad. Ngunit hindi napaghandaan ng pulis ang biglang paggilit ni Clark sa lieg nito. Pumunta ito sa tarp at humiga. Kumuha pa ito ng mabilisang selfie at naipost online. Hindi nagtagal, dumating naman ang iba pang mga kapulisan at nakuha sa kanya ang kutsilyo. Dinala siya ng Utica Fire Department papuntang Mohawk Valley Health System kung saan siya ay sumailalim sa isang emergency surgery. Naging kritikal ang kanyang kondisyon pero naagapan naman at siya ay naisalba. Pagkaalis kay Clark sa crime scene ay nagsimula naman ang investigasyon ng mga pulis. Nakita nila ang katawan ni Bianca na matindi ang natamong pinsala sa lieg nito. Habang abala ang mga pulis sa pagkuha ng mga ebidensya, ang ibang mga police officers ay papunta sa bahay ni Kim De Vince at magbibigay balita sa nangyari. Subalit, nakita na ni Kim ang mga litrato ng brutal na pagkamatay ng anak bago pa makarating ang mga kapulisan. Sa paglilitis, isiniwalat sa korte ng mga pulisya na ang pagpatay kay Bianca ay isang pinagplanuhang mga aksyon ni Clark. Nabunyag na si Clark ay nag-research online ng mga impormasyon tungkol sa kung paano patayin ang isang tao. Partikular na naghanap siya ng impormasyon tungkol sa carotid artery, isang pangunahing daluyan ng dugo sa lieg. Kasama na ang tungkol sa pagbigti at pagsakal. Nag-research din siya kung paano ay broadcast ang pagpatay pero sa huli ay hindi niya nagawa. Gusto na lamang nitong itago ang videotape para mapanood niya sa susunod na pagkakataon. Sinuri rin ang family background ni Clark, ang kanyang mental health status, ngunit hindi napapagaan ng mga pagsusuri na ito ang bigat ng kanyang krimen. Nang unang humarap si Clark sa korte noong July 29, 2019, siya ay nag-plead ng not guilty sa kasong second-degree murder. Noong February 10, 2020, binago niya ang kanyang plea sa guilty.
Bagamat dapat siyang sentensyahan noong Abril ng taon na iyon, naantala ang kanyang sentensya dahil sa pandemic. Noong Hunyo ng taon ding iyon, sinubukan niyang bawiin ang kanyang guilty plea na sinasabing ito ay dahil sa hindi magandang legal na payo. Gayunpaman, tinanggihan ni Judge Michael Dwyer ang argumentong ito noong Oktubre, na nagpasyang ang kanyang guilty plea ay mananatili. Noong March 16, 2021, sinentensyahan si Clark ng 25 years to life imprisonment para sa pagpatay kay Bianca Devins. Ibig sabihin, na kinakailangang magsilbi siya ng minimum 25 years para sa chance na parole. At kapag hindi na i-grant ang parole, ay maaaring manatili siya sa kulungan habang buhay. Sa kanyang sentencing hearing, sinubukan ni Clark na humingi ng paumanhin sa pamilya Devins, ngunit pinutol siya ni Judge Dwyer na nagsabi, parang sa simula ay nakatuon ka sa pamilya, sa sakit na idinulot mo sa pamilyang iyon. Ngunit kalaunan, nagsimula kang mag-focus sa iyong sarili. At iyon ang nakakalito sa lahat. Mas nag-aalala ka sa iyong sarili kaysa kay Bianca. Binasa ng kapatid ni Bianca na si Olivia Devins ang isang impact statement sa sentencing ni Clark na nagsasaad na ang mga imahe ng bangkay ng kanyang kapatid ay palaging sumasagi sa kanyang isip bago siya matulog sa gabi. Sinabi rin niya na natatakot siyang makipagkita sa mga estranghero, nag-aalala na isa sa kanila ay maaaring saktan o patayin siya tulad ng ginawa ni Clark kay Bianca. Dahil sa mga larawang ipinost ni Clark online, nag-viral ito, hindi lamang sa Amerika kundi buong mundo. Ang masaklap pa ay nakita ito ng mga mahal sa buhay ng biktima bago pa nila malaman ang nangyari sa mga kapulisan. Noong September 21, 2020, ang noong congressman ng New York na si Anthony Brindisi at ang pamilya Devins ay isinulong ang Bianca's Law. Kung ito ay maipasa, lahat ng mga platform ng social media na mayroong kita na higit sa 10 milyong dolyar at may mga monthly users na more than 100,000 ay kinakailangang gumawa ng isang tanggapan na nakatuon sa pagsusuri at pagtanggal ng marahas na content na lumalabag sa platform's moderation standard. Ang mga politikong sina Marian Botenschon at Joseph Grifo ay nagsulong ng isang batas na magbibigay ng kriminal at sibil na parusa sa pagpapalaganap ng larawan ng biktima ng krimen na may layuning iharas o i-glorify ang krimen. Noong January 2022, ipinasa ang isang bersyon ng Bianca's Law na gawing krimen ang pagpo-post, pagbabahagi, o paglalathala ng mga personal na larawan na may layuning magpahiya o manakit sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon. Nilagdaan ito bilang batas ni Governor Kathy Hochul sa katapusan ng December 2022. As of June 2024, si Brandon Andrew Clark ay nakapiit sa Attica Correctional Facility na matatagpuan mga 35 milya sa silangan ng Buffalo, New York. Ayon sa New York State's Department of Corrections and Community Supervision, hindi siya maaaring suriin para sa parole bago mag-March 2044 at hindi rin siya maaaring palayain bago July 10 ng parehong taon. Ang pamilya Devins naman ay magpahanggang ngayon ay nakakakuha pa rin ng mga larawang na i-post ni Clark noon. Nais nilang tuluyang mabura ang anumang mga videos or photos na nag-uugnay sa pagkamatay ng kanilang kapamilya na si Bianca Devins. Ang kasong ito ay dapat magbigay babala sa lahat na mag-ingat sa paggamit ng internet, lalo na ang social media. Maraming nagkalat na mga anonymous account online na pwedeng iharas ang sinumang individual. At para sa mga magulang, dapat nakagabay lagi sa inyong mga anak, lalo na at maraming mga predatory behaviors online. Ang kanyang buhay, bagaman biglang natapos, ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa maraming tao, hindi lamang sa mga nakakakilala sa kanya. Para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, ang inyong lakas at pagmamahal ang nagpapanatili sa kanyang alaala. Alalahanin natin si Bianca bilang isang masigla, maganda at malikhaing dalaga.
Maraming salamat sa inyong panunood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.